Sige, so maayo lang ko ng observation hindi ka sa group 1. Kinsa yung present sa inyo. Ako sa inyo, obserbahan ninyo sa idula na to. And then sa group 2. Sige, so may present din sa group 1. Silestre. So, sabi yung obserbahan ninyo sa idula na to. Kasi observe kay Kuan. Sa pinakasugod kay marami daw ka ng marites nga trabaho. Pinakasugod pa nga pasan, na may chance nga 100% nga sakto pa ang message nga ipasan. Ato pa kayo kayo kung makapasan sa lain, nara nila kung siya o mabuhaan. Mga siya ng percent sa diagram. Di mo gana ang isa ka kuan. Di mo gana ang isa ka device if nasa ikuan kita na. Bukuan ang buhay at ang lukulangan sa ikuan. Thank you. So, papangalan sa inyo. Group 2. Represent. So, may group 2 din sa taong tamo. Group 2. So, sa na-observe na mo ay na small actions matter kay even the smallest action is very important ato nga among games kay pag maka-miss na kag small actions lang para sa imong is mali na dalan siya. Walang very helpful o kana ang important observations and kini mga tigit sa iyo lagpaan. So, papangalan si Ate Rosa. So, thank you, Mayor. So sa ato, so kung na-obserbahan ninyo, there is connection yun na nakita ko. So kung wrong ang i-relay sa non-start, diba, sa switch, ngayon, ang ato ang topic ng schematic diagram. So when we say schematic diagram, so as a schematic diagram is a drawing that shows an electronic circuit. So electronic siya, connected na ang current sa electricity. So objectives, a schematic diagram is a symbolic representation of an electronic circuit. And then second one shows how components are connected, not their actual shape. Analog, so like a floor plan for a house but for electricity. So, kung nakita na ito ka ng ang balay, the house, so lagi na itawag na mga engineers na nag-plan. May mga engineers na silang plano kaning lugar mo ni ako ang agihan ng kanin sa 20. Siya. And then, ang balay, dili siya makita sa ang kanin sa 20, dili makita sa dingding, ang iban siguro gipaagi diha sa dili sa ilaw, diba? Nakakaroon sa ilaw na siya. So there is connection sa balay. So by the end of discussion, we should able to define what a schematic diagram is, to recognize all electronic symbols, really understand the purpose of schematic diagram, and for appreciate why they are important in electronics. So, ato ang ma-appreciate kung saan ay important ang electronics ang schematic diagram. So, the purpose of schematic diagram is to simplify circuit and understanding. So, mas masabda na to or mas-simplify na to kung this-agay gikan ang current sa electricity. And then the second, communication between engineers and technicians. And then helps in troubleshooting. And then the communication of design. So first, simplify circuit understanding. So masabta na to, disagib na sugod, disagib ka na kuryente, for example, sa school, iba na ginagitawag na main sa kuryente. Nasa yung main nga katagihan sa kuryente. Isa siya gikan anong na ay electricity na nakakaroon sa Maynit campus, Asensio Maynit campus. And then communication between engineers and technicians. There is communication between sa engineers and technicians.
dili pwede na ang engineer nag-plan siya sa building, di ba? Nag-plan siya ng building and then dili siya pwede na itawag na, dili siya pwede na, dili mangayo ng idea sa technician. Yung technician, siya man maangong mo cluster sa current sa printed, di ba? Sa mga wirings, sigala siya, and then that helps in troubleshooting. So, for example, so naay mga daot, di ba? Mga daot sa printed or kaninga line, di ba? Kaninga building, dili siya, wala na yung kuryente na building. So, mas dali siya mahanapan ng solusyon or mas dali siya makitaan ng solusyon isaon pag-cluster ang diferensya. And then, documentation of design. Next. So, as we see now, kung mo nag-isihan na mga symbols no, gishow na siya ang first, the battery. So we are familiar in the battery, di ba? Isa ang battery. So, image. So, ang battery na DC motor, Karman, valve. So, and then resistor, and then the potentiometer, and then the NDR, and then interrupter, and then the switch, pulsator, and diode lead. So, mga niya ang common symbols sa schematic diagram. So, it is important to know the symbols because kung wala ka kabaluhan ng mga symbols, mag-reserve din ang isa ka-engineers, di ba? Or, mag-reserve din ang isa ka-technician kung saan niya pag-solve ang problem sa electricity. And then here's the example of the schematic diagram. So as we see now, there is switch, and then the battery, the resistor, and the lead. So first, so kanina building no, imagine lang nato na ang switch na dito. Ang switch, so switch, and then there is a battery. So kanang nasa babaw or wala man siguro battery diri sa kaning kuan, pero sa pinakaming sa kuryente kanyang naghatag ng electricity naagi dito ang battery, and then switch, and then pag open dayon na diretso dayon na sa resistor, and then lead dayon. Ang lead mo na suga, diba? So or the light. So mani ang iyahang. Here's the example of the schematic diagram. So, dali na siya sa button yun. So, the importance of the schematic diagram. So, foundation of electronic design, and then second, use in education, repair, and innovation. Without the schematic diagram, circuit would be confusing. So, grabe sa importante ni na design or schematic na design tungod kay para kaniyang bitaw na, for example, gusto mo na paganahon nimo ni na kanina school, di ba? Dali ra ka makaplan sa kung may mix ng mga skip buhaton. And then without schematic diagram, circuit would be confusing. Mag-isip ka, ma-confuse ka sa nimo ka-cluster ng tanan. And then, so ako na lang ito wala na papel sa PowerPoint. So there are the two types of connection. So there are two types of connection. So pwede na lang ito i-take note na two types of connection no ang schematic diagram. First, the series connection. So when we say series connection, isa lang yun ang iyahang gigikanan sa kuryente. For example, kani siya. Kani, di ba? Itong, asa ito? Ibalik yan sa ang schematic diagram. So, for example, isa na tanan ang iagihan sa kuryente. Isa na tanan ang iagihan sa kuryente. And then, dili siya kung itawag na kung payon mo ang switch, payon sa tanan.
And then the second one of the connection, ang second na type sa connection is the parallel connection. So when we say parallel connection, so kung nakabantay ka mo diri nga kaning building, no, or kini nga road, kung i-open nato ng kanang switch, so the example of the parallel example. So kung wala mo ta ng tawag series lang, wala ka tanan. Pero kung wala mo ta ng scheme parallel, Wala na, kasi wala yung example. ako ba hindi malaga? Mana example sa parallel? Yes lang. Yes. Na siya connection pero di sila marihan ng source sa current sa plate. Gets nito? Ang series, pag i-slip nyo ang isa ka-switch, tanan mulaga. Pero kung parallel, ang kanan suka, dili na mulaga pag isa lang ka-switch ang wag lang isa. Gets? Gets mo yan? Yes. So, conclusion, essential cause of any electronics. So, in conclusion, schematic diagram are essential tools in electronics to give us clarity, makes communication easier, and help us solve problems. And then, remember, understanding schematics is the first step in mastering electronics. So, ano to? So, actually, dali lang siya ang schematic diagram. Dali siya sa material. So, that's all. Thank you.